So, the vulnerability of love. Let me read to you a short, yung series description po natin. God's manifested love is more than being comforted. God's manifested love is about God's living presence within us that brings healing mentally, emotionally, and physically. Obedience to Christ's commands opens the door to deeper intimacy with the Father and Son. This is where true peace and wholeness are found. In seasons of sorrow, loneliness, or struggle, God's love heals, restores, and strengthens. Churches must embrace this truth. When faith communities live in God's love, they become places of hope, healing, and emotional maturity. It is where mental health and spiritual growth flourish together. Now let's read John chapter 13, verses 4 to 11. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, "Lord, are you going to wash my feet?" Jesus replied, "You do not realize now what I am doing, but later you will understand." "No," said Peter, "you shall never wash my feet," Jesus answered. "Unless I wash you, you have no part with me." "Then Lord," Simon Peter replied, "not just my feet, but my hands and my head as well." Jesus answered, "Those who have had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean, and you are clean, though not every one of you. For he knew who was going to betray him, and that was why he said not everyone was clean." Just a quick reading from Tagalog version. "Kaya tumindig siya mula sa pagkakaupo, hinubad ang kanyang damit at nagbigkis ng pundas sa kanyang bewang. Pagkatapos nagbuhos siya ng tubig sa isang palanggana at sinimulang hugasan ng mga paa ng kanyang mga alagad. At pinunasan ito gamit ang punda na nakabigkis sa kanya. Lumapit siya kay Simon Pedro na nagsabi sa kanya, "Panginoon, ikaw ba ay maghuhugas ng aking mga paa?" Sumagot si Jesus, "Hindi mo pa naunawaan ang ginagawa ko ngayon, ngunit sa panahong darating ay mauunawaan mo." "Hindi kailanman," sagot ni Pedro. "Hindi mo kailangan huhugasan ng aking mga paa." Sumagot si Jesus, "Kung hindi ko kayo huhugasan, wala kayong bahagi sa akin." "Kung gayon, Panginoon," sagot ni Simon Pedro, "hindi lamang ang aking mga paa, kundi pati ang aking mga kamay at ulo ay hugasan mo rin." Sumagot si Jesus, "Ang mga taong naliligo na ay hindi na kailangang maligo muli. Kailangan lamang nilang hugasan ang kanilang mga paa. Kaya kayo ay malinis na, ngunit hindi lahat, sapagkat alam na niya kung sino ang magtataksil sa kanya. Kaya't sinabi niyang hindi lahat ay malinis." So let's proceed sa ating main idea. So everybody please listen to this. Only by encountering His love personally can we reflect Christ's kind of vulnerable, sacrificial love even to those who misunderstand or do not deserve it. Sa pamamagitan lamang ng personal na pagdanas sa kanyang pag-ibig natin, maipamamalas ang uri ng marupok, malalim, at mapanakripisyong pagmamahal ni Kristo, maging sa mga taong hindi tayo nauunawaan o sa mga taong sa tingin natin ay hindi karapat-dapat dito. Alam niyo po, kapag tunay nating naranasan ang pag-ibig ng Diyos, sino po ba rito ang masasabi niyang naranasan niya at naramdaman niya ang tunay na pag-ibig ng Panginoon? Hello? Amen. Nagiging posible din po na magmahal din tayo ng katulad ni Jesus. Alam niyo po ba yon? Natututo po tayong magpakumbaba
at magsakripisyo din. Hindi po madali, mga kapatid. Ngayon, ang paksa po natin is all about the vulnerability of love. Tingnan natin, ano ba ang ibig sabihin ng vulnerability? Ito, maari ito ay bago sa ating pandinig. Hindi natin maintindihan ito, pero along the way, mauunawaan po natin kung ano po ba ibig sabihin ng vulnerability. Vulnerability, okay, refers to the state of being exposed to the possibility of harm, damage, attack, or risk, whether physical, emotional, social, or systemic. It means being open or susceptible to something negative or lacking sufficient protection against threat. Ang salitang vulnerability ay galing po sa salitang Latin na vulnerare. Yan. Okay? Are you listening? Nang ibig sabihin which means to wound. Therefore, vulnerable love is a love that is willing to be wounded. Sa Tagalog po, ito ay isang uri ng pag-ibig na handang masaktan. Lingunin mo yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, handa ka bang masaktan? Okay? Hello, kinakausap niyo po ba yung katabi niyo? Okay? Ito yung uri ng pag-ibig na handa kang masaktan, handa kang mabigo. Ano pa, Bril? Handa kang masugatan alang-alang sa pagmamahal sa iba. Ito yung pag-ibig na hindi umaalis, hindi tumitigil, kahit may posibilidad na may rejection, betrayal, o sakit. Nagkakaintindihan po ba tayo? Parang ang hirap naman nito, Pastor. Okay. In the context of John 13:4-11, and human relationship, the vulnerability of love refers to the intentional choice to lower your defenses. Lay aside your armor. Ano yung armor na yon? Your status, your pride, your ego, or risk being hurt or rejected in order to truly connect with and serve another person. Sa mga dumalo po ng YLC, ito po yung nabanggit ko one time, yung defense mechanism natin. Tama? Tayo po ay meron pong mga nakataas yung ating mga depensa, mga kapatid. Di ba? At ito po yung pinipilit nating protektahan yung ating mga sarili. So it is the opposite of safe love. It is a love that costs something emotionally and socially. So itong sinasabi sa atin dito, mga kapatid, ito yung pag-ibig na walang safety net. Ang hirap. Di ba? Marami nga nagsasabi, Pastor, bakit ganon? Kung kailan ako naging Kristiyano, parang feeling ko parang ako ay mahina. Feeling ko parang ako ay naaabuso. Pakiramdam ko parang pag ako nagmahal, parang walang bumabalik na pagmamahal sa akin. Tama, tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Huwag mong asahan na yung katabi mo magmamahal din. Hello? Nakikinig po ba tayo? Kasi yung pagmamahal na pag-uusapan natin ngayong umagang ito ay pag-ibig natin sa Diyos. Si Jesus, hindi niya hiningi, hindi niya inasahan yung mga pagmamahal ng tao na nakapaligid sa Kanya. Amen? Mabuti na lamang meron tayong John 3:16. Ano yung John 3:16 natin? For God so loved the world, minahal niya ang mundo so that whoever believes in Him should not be perished, but have an everlasting life. So, makikita po natin dito na yung tinatawag nating vulnerability, it means being easily hurt or affected. Parang kagaya po yan ng isang elderly person. Sila po ay vulnerable. Okay? Madali silang mahina. They are
vulnerable to accident or health emergency. Bakit? Kasi yung katawan nila talagang subject, mahina talaga. In psychological, pag sinabing vulnerability, ang ibig sabihin nito, being open about your feelings or weakness. Exposing your inner self, sharing your deepest fears, yung hurts mo, yung mga nararamdaman mo sa close friend mo. Okay? Maliwanag po ba sa atin 'yon, mga kapatid? So ngayong umagang ito, mag-uusap po tayo, matutuklasan po natin yung tunay na pag-ibig natin sa Diyos, mga kapatid, mahalaga na ito ay bukas. Amen? Sapagkat ito yung pagkatangian, ito yung katangian, mga kapatid, ng pag-ibig ng Diyos na makikita po natin na handa niyang inalay yung kanyang sarili, binitawan niya yung kanyang karangalan, tama po ba? Yung kanyang karapatan, at ang Diyos ay nabuhay para sa atin. Hindi po ba tayo nagpapasalamat? Si Jesus ay nasa puso natin. Amen? At sinasabi nga po dito, mga kapatid, na itong klase ng pag-ibig natin sa Diyos, bagamat ito ay bukas, ito ay kahanga-hanga sapagkat yung pag-ibig na gagawin natin, ito mismo yung pag-ibig na ipinakita ng ating Panginoon. Now, tuloy po tayo. Pag-usapan po natin ngayon, mga kapatid, why should we seek to experience the manifestation of the love of God in our lives? Bakit dapat nating hangarin na maranasan ang paghahayag ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay? Unang-una, because God's love transform our pride into humility. Okay? Basahin po natin yung mga talata. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng tuwalya sa bewang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan. Palanggana, no? Ang bigkas ko dati dito, planggana eh. Okay, hindi ko alam kung ano tama. Palanggana o planggana. Habang binibigkas ko ito, parang nagiging alien na yung tunog niya. Planggana. Okay? Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabiki sa kanyang bewang. Alam po ninyo, malalim po ito. Ilang beses ko na nabasa ito, pero may mga pagkakataon na hindi ko maintindihan. Alam nyo mga kapatid, nung panahon ng ating Panginoong Yesus, ang paghuhugas po ng paa, ayan, tingnan natin yung mga paa natin. Mga paa natin ay balot na balot ngayon. Ang paghuhugas ng paa ay gawain ng pinakamababang alipin dahil maalikabok at marumi ang daan noon. Amen? Ngunit ang ating Panginoon, itong si Jesus, na kanilang Panginoon at Guro, ay kusang yumuko. Kusa siyang yumuko upang gawin ang trabahong iyon, ang hugasan ng kanilang paa. Makikita mo dito yung pag-ibig at pagpapakumbaba ng ating Panginoon. Hindi inisip ng ating Panginoon yung kanyang posisyon, hindi niya inisip yung kanyang dignidad, mas mahalaga sa kanya yung pagmamahal na paglingkuran yung kanyang mga alagad. Alam nyo, parang walang pinagkaiba yan sa magulang. Tama? Mga mami, mga nanay, ang isang magulang na pagod, galing sa trabaho, pero pag uwi, pag nakita niya yung kanyang anak na may sakit. Hello, nakikinig po ba tayo? Kahit pagod siya, siya pa rin yung magluluto, siya pa rin yung mag-aalaga, siya pa rin yung magpupuyat sa kanyang anak. Tama po ba? Hindi niya ginagawa ito dahil obligado siya, kundi ginagawa niya ito dahil mahal na mahal niya yung kanyang anak. Tingnan mo nga yung katabi mo. Masasabi mo bang mahal mo yung katabi mo?
So ganito ang ating Panginoon. Pinili niya kahit siya ay hari, pinili po niyang maglingkod dahil mahal niya ang kanyang mga alagad. Okay? Now, tingnan po ninyo. Are you listening? Okay. Without experiencing God's love, makinig po tayo, we protect our pride. Pag hindi mo naramdaman, hindi mo naranasan yung pag-ibig ng Diyos, wala kang gagawin kundi lagyan mo lagi ng harang yung sarili mo. We protect our pride. Tama po ba? Nagiging sobrang mahalaga sa atin yung ating reputasyon, yung ating ego, yung ating sariling karangalan. Ayaw mong mapahiya, ayaw mong mapagsabihan, ayaw mong magpakumbaba. At madalas, ipinagtatanggol mo yung sarili mo kahit mali ka. Tama po ba? Nakikinig po ba tayo? Ito ang ibig sabihin ng we protect our pride. Di ba? Pangalawa, without experiencing God's love, we seek recognition. Ano ibig sabihin nito? Naghahanap tayo ng papuri, naghahanap tayo ng approval, pagkilala sa ibang tao para maramdaman na mahalaga tayo. Tama? Kapag hindi natin naranasan ang tunay na pag-ibig ng Diyos, yung halaga natin laging nakabase kung paano tayo tinitingnan, kung paano tayo ina-appreciate ng ibang tao. Kaya tingnan mo, pag hindi ka napansin, ano ang nararamdaman mo? Hello? Pag hindi ka nabate, ayoko nang umatin dito sa church na ito. Tama? Ilang buwan na akong umaatin, wala man lang bumabati sa akin, wala man lang pumapansin sa akin. Diba? Grabe ka naman, pastor. Diba? Wala man lang. O diba? Kahit yung usher, naturing ang may usher, hindi man lang ako binabati ng usher. Paano babatiin ka ng usher? Para kang siga kung pumasok. Diba? So sinasabi rito, without experiencing God's love, we seek recognition. Ano pa? We avoid lowly position. Ano yun? Iniiwasan natin yung mga gawain o yung mga sitwasyon na sa tingin natin mababa. Hindi marangal. Hindi ka makikilala. Ano ba yung mga posisyon na yun na hindi ka makikilala, Tam? Paglilinis, di ba? Linisin mo yung CR. Magwalis. Pagkatapos ng church event, kailangan maglinis. Pero marami sa atin nag-iisip na hindi naman ako tagalinis. Ako ay isang worship leader. Hindi ako tagapunas dito. Ako ay member ng worship team. Mas bagay ako sa stage. Mas bagay ako sa harapan dahil nakikita yung aking gandang lalaki. Ayun, no? Diba? So, amen ba, Kyrie? So, iniiwasan natin yung mabababang gawain dahil ayaw nating bumaba. Okay? Yung tingin ng ibang tao sa atin. Hello, are you listening? But when the love of God is manifested in us, something changed. We begin to realize, unang-una, we are already secure in Him. Ano ibig sabihin nun? Kapag tayo, mga kapatid, ay secure kay Lord, hindi tayo madaling maapektuhan ng mga criticism. Dahil alam mo, yung identity mo, alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, kahit na ano man ang iba to sa'yo, Tam, hindi ka madaling maapektuhan. Amen? Ako na naman nakikita. Sige, sino ang kailangan natin? Eto, si EJ, si Brill, okay. Now, when the love of God is manifested in us, balikan natin, something changes. Nare-realize natin, we are already secure in Him.
We don't need to prove ourselves. Kapag naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, makinig tayo mga kapatid, hindi na natin kailangang pilitin o ipakita na tayo ay mahalaga. Magaling o karapat dapat tanggapin. Panatag po tayo sapagkat tayo po ay matagal nang tinanggap at minahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Sino rito ang naniniwala na siya ay tinanggap at mahal na mahal siya ng Diyos? Amen? Pangatlo, we are free to serve others. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, malaya po nating magagawa na paglingkuran yung ating kapwa. Okay? Now, pangalawa, because God's love enable us to endure misunderstanding. Okay. Ano nakalagay doon? Lumapit siya kay Simon Pedro na nagsabi sa kanya, Panginoon, ikaw ba ay maghuhugas ng aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo pa naunawaan ang ginagawa ko ngayon. Ngunit sa panahong darating ay maunawaan mo. Hindi kailanman, sagot ni Pedro, hindi mo kailanman hugasan ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, kung hindi ko kayo hugasan, wala kayong bahagi sa akin. Alam po ninyo, noong panahon na yon, ang paghuhugas po ng paa ay gawain po ng isang alipin. Maliwanag po ba? Nakukuha niyo po ba? Gawain ito ng isang alipin, gawain ito ng isang tagapaglingkod, ginawa ito ng ating Panginoon upang ituro ang pagpapakumbaba at paglilingkod. Nakikinig po ba tayo? So yung pagtanggi ni Pedro, dito, makikita nyo, tinanggihan ni Pedro eh. Tama po ba? Tumanggi si Pedro dahil iginagalang niya si Jesus. Si Jesus ang kanyang guro. Si Jesus ang kanyang Panginoon. Sa isip niya, hindi nararapat na yung kanyang guro, yung kanyang Panginoon, ang maglingkod sa kanya. Hello, nakikinig po ba tayo? Ayaw niyang mapahiya. Nung una, hindi niya maintindihan, pero later on, nalaman niya na meron palang layunin ang ating Panginoon. Ang sagot ni Jesus, hindi mo pa naunawaan, ngunit mauunawaan mo rin. So hindi agad-agad nakuha ni Peter. Pero later on, naintindihan na nila ito pagkatapos ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Now, without experiencing God's love, we easily become offended. Hello? Tama po ba? Pag hindi mo naramdaman yung pag-ibig ng Panginoon, nagiging madali tayong magtampo. Madali po tayong masaktan. Tama po ba? Nagiging masyadong sensitive tayo sa mga sinasabi at ginagawa ng ibang tao. Right? Sino rito naranasan niya na yon? Na-offend siya. Yung isang simpleng puna, tama, napuna ka lang. O bakit ganyan naman yung nung drummer natin, parang hindi mo maintindihan kung saan pupunta. Diba? Nakarating sa kanya yung feedback na gano'n. Diba? So, kung hindi mo na-experience, naranasan yung pag-ibig ng Panginoon, you are easily offended. Pangalawa, you are easily become discouraged. Ang discouragement ay higit pa ito sa pagiging malungkot. Tingnan mo yung katabi mo kung masaya siya ngayon. Okay? Ang discouragement ay higit pa sa pagiging malungkot. Ito ay yung pagkawala ng lakas ng loob na magpatuloy.
Amen. Nawawalan ka na ng pag-asa, ayaw mo nang ituloy. Pag nakikita mo yung sitwasyon sa paligid mo, minsan sa loob ng bahay, di ba? Nakikita mo yung magulang mo, walang ginawa kundi magsagutan, di ba? Magbatuhan, lahat ng gamit nyo, sira-sira. Para hindi masira yung TV, kinuha mo na lang yung TV. Pinasok mo na lang sa kwarto. Kasi lahat basag-basag. Tama po ba? Pangatlo, we are easily become withdrawn. Ang ibig sabihin nun, ang ibig sabihin nito, unti-unti tayo lumalayo, unti-unti tayo nananahimik, nagtatayo tayo ng pader sa pagitan ng ibang tao. Amen. Alam niyo po ba, makinig tayo bilang isang simbahan, hindi mawawala yung mga pagkakataon na tayo nagkakasakitan. Tama po ba? Minsan, hindi mo naman sinasabi yung sakit naman magsalita nito ni pastor, parang ako pinatatamaan. Di ba? Alam nyo, pag meron ditong preaching sa unahan, totoo personal yon. Amen? Ariin mo itong personal na mensahe sa iyo ng Diyos. Pero walang pinatatamaan sa pastor. Pag sinabi ni pastor, bato-bato sa langit, ang tamaan, mabukulan. Okay? Ikaw naman, iniisip mo, pambira naman to si pastor, alam naman niya. Nakaka-hurt naman. Hindi na nga ako a-attend. Amen? But on the other side, dapat ganito ang takeaways mo. Lord, salamat po. Ako ang kinakausap mo. Amen? Alam ko, Panginoon, ito na yung hudyat na kailangan ko nang magbago. Amen? Nakikita mo ako, Lord, lagi ako nakakatulog kapag may preaching. Diba? Nakikita mo ako, Lord, pag nagpe-preach, wala akong ginawa kundi daldalan yung katabi ko. Ito na yung hudyat, Lord. Salamat. Kinakausap mo ako, mabuti na lang, ginamit mo si pastor. Di ba? Are we grateful? Di ba tayo natutuwa? Hindi po yung, aalis na nga ako dito. Amen? Walang ginawa si pastor kundi patamaan ako. Ito namang katabi ko, walang ginawa kundi daldalan ako. At laging sabihin na, alam mo, ikaw yun. Di ba? Walang ginawa yung katabi mo. Oh, kita mo, ikaw yun eh. Alam mo, nakakatatlong preaching series ka na. Ikaw lagi yung pinupuntuan ni pastor. Hindi mo ba nararamdaman? Ikaw yun. Ikaw naman, biglang nalungkot. Di ba? Ayoko na nga. Di ba? Titingnan mo yung katabi mo. Pagtingin mo sa katabi mo, ano ang tingin mo sa kanya? Balikan mo siya. Di ba ikaw rin yun? Okay. Tuloy po tayo. Why should we experience God's love? Because it gives us the capacity to love consistently even when understood. Amen? Kahit pa tayo ay hindi maunawaan ng iba. Kahit na hindi tayo pinasasalamatan, kahit na ang tingin natin, hindi naman tayo love, okay? Basta yung naramdaman mo, naranasan mo ang pag-ibig ng Panginoon, at alam mo na yung sarili mo ay punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Meron kang unlimited supply. Ito Alam mo sa sarili mo na yung tangke mo, alam mo ba na meron kang tangke sa loob ng katawan mo? Are you getting? Pag sinabing tangke, ano yung tangke na yun? Alam mo kapag punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos, meron kang unlimited supply of patience, unlimited supply of good works, unlimited supply of kindness. Tama? Kahit yung katabi mo, kahit masungit yung katabi mo, kahit na anong sungit niya, hindi ka maaapektuhan. Tama? Kasi naramdaman mo
yung pag-ibig ng Diyos. Hindi kanya binitawan. Hindi kanya give up. Salamat sa Lord, tama? Kasi kung binitawan tayo ni Lord, kung binitawan ka ng Panginoon, wala ka ngayon. Nasaan ka ngayon? Bril, nasaan ka ngayon? Siguro sumasayaw si Bril. Ha? Ano sinasayaw mo, Bril? Ha? Hawak ko. Tuloy tayo, because God's love brings inner cleansing and transformation. Ang sagot ni Pedro, kung gayong Panginoon, hindi lamang ang aking mga paa, kundi pati ang aking mga kamay at ulo, ay hugasan mo rin. Aba, kakaiba ito si Pedro. Nung nakita niya na hindi lang paa, sabi niya, yung buong katawan ko na. Okay? God's love cleanses our hearts, mga kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos, makinig tayo, matatapos na po tayo, ito ay nagpapatawad ng ating mga kasalanan, nag-aalis po ito ng kahihiyan, at nagpapalambot ng ating puso. Amen? Kahit yung puso natin ay matigas, sabi rito, God's love brings inner cleansing and transformation. Why should we must experience God's love? Because it brings deep transformation from the inside out. Application. You cannot give what you have not received. Let Jesus wash your life daily. Amen? So it's not wrong. Kung meron ka mang pagkakamali, kung meron ka mang kasalanan, hindi po mali na humingi ka sa Diyos, Lord, linisin mo po ako. Amen? Patawarin mo po ako. Naging masungit ako. Amen? Ako ay nawala ng pasensya. Amen? Naalala ko kapag ako nagdadrive, talagang pag meron nagkakat sa akin, alam niyo saan ako tumitingin? Alam niyo kung saan ako tumitingin? Siyempre, titingnan ko muna yung asawa ko. Siyempre, titingnan ako ng asawa ko, di ba? Lord, salamat po. Katabi ko asawa ko ngayon. Sabi ng asawa ko, pastor ka, di ba? Di ba? Pero sa totoo lang, sa isip natin, kapag may mga ganong pangyayari, pasalamat ka. Kung hindi lang ako pastor, kinat din kita. Di ba? Lalo-lalo na kapag sa ganyan, kaya ang daming road rage, di ba? Pero mabuti na lamang yung presence ng Panginoon. And it's a good thing for me na pagkasama ko rin yung asawa ko, talagang nahihimasmasan din ako. Amen? And admittedly, talagang yun din ang kahinaan ko na talagang kapag may mga makukulit, kapag may mga driver na wala sa, alam niyo yun, wala sa kanilang katinuan, ayan, mabuti na lang pinuno ako ng pasensya ng Panginoon. Amen? And lastly, yan, because God's love empower us to love the undeserving. Ano ibig sabihin nito? Without experiencing God's love, we love only those who love us back. Tama? Alam nyo, madali sabihin na mahal ko si Lord. Amen? Pero kapag may mga tao na hindi ka mahal-mahal, tama? Ang hirap na eh. Right? So sinasabi sa rito, kung hindi natin naramdaman yung pag-ibig ng Diyos, ang kamalin lang natin, yung mga taong, pipiliin lang natin yung mga taong magmamahal sa atin. Yung mga taong mayroong titingnan din tayo na, kumbaga may parehong pagtingin din. Okay? Are you getting? Without experiencing God's love, we withdraw from those who hurt us, and we set limit on grace. Tama? Anong ibig sabihin nun? Minsan, ganito tayo mga kapatid eh. Tandaan natin, hindi lang tayo nandito, mga kapatid. Hindi lang tayo nandito para, alam niyo yon, para maintindihan natin si Lord in the context of itong pag-aaral natin na ito. The big challenge is, paglabas natin dito, doon tayo itetest ni Lord. Especially pagdating na natin sa bahay. Pag nag-uusap na
Pag nag-uusap na kayo ng mag-asawa, pagkaharap mo na yung anak mo, pagkausap mo na yung kapitbahay mo, pagkausap mo na yung mga taong kasama mo sa trabaho. That is the big challenge. Amen? So don't limit God's grace. Tandaan mo lagi, minahal ka ng Panginoon. Tama? At dahil minahal ka ng Panginoon, mahalagang mahalin mo rin yung mga taong hindi ka ibig-ibig. Are we getting? Okay? So, in the end, ayan, when we truly encounter His love, we begin to forgive, we extend grace, and we love beyond human limits. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, I love you in the love of the Lord. Yan. Ngitian mo naman, hindi yung, I love you in the love of the Lord. Titingnan mo yung katabi mo. Love you. Diba? Ito, narinig ko, nababatihan sila eh. I love you. Tapos yung isa naman nagsalita, I love you too. I love you in the love of the Lord. Amen? Okay, now in the end, why should we must experience God's love? Because it enables us to love like Christ, even the undeserving. Conclusion, the vulnerability of God's love is revealed in His choice to lay aside His divine status and intentionally risk rejection to meet us in our mess and brokenness. By experiencing this manifested love, we are transformed from being prideful or withdrawn into people capable of serving others with a consistent, selfless grace. Ang pagiging marupok o vulnerability ng pag-ibig ng Diyos ay makikita sa kanyang pagpili na isang tabi ang kanyang banal na katayuan at sadyang itaya ang sarili sa pagtanggi upang matagpuan tayo sa gitna ng ating dumi at pagkawasak. Sa pamamagitan ng pagdanas sa nahayag na pag-ibig na ito, tayo ay nababago mula sa pagiging mapagmataas o mailap tungo sa pagiging mga taong may kakayanang maglingkod sa iba ng may patuloy at tapat na biyaya. Let's all bow our head, let's pray. Thank you. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito at sa pag-abot mo sa amin, Panginoon. Pinaalala mo sa amin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagmamataas, kundi handang